Magandang umaga, ohayou gozaimasu. Konnichiwa, konbanwa. Good evening, good afternoon. Saan masulok ng mundo. Ito po ang sabi ni Daddy. Andito po tayo at naggagala-gala. Nasa tabing creek po tayo. Malinis naman po ang creek. Ang aking paboritong pwesto o lugar na tinatambayan dito po sa I-Plaza. Andito po ako. Tagal ko na rin hindi nakapunta rito. Ayan. Dito po ako nag-stay kasi po nakaka-relax. Sunday po ngayon at family day. Kaya po may mga pamilya na naggagala. Nakakaawa naman po yung ibon. Buti hindi siya giniginaw. Para siya may sakit. Ayan, andito na po ako. At ako po nagpapainit pa, pero kayo po ba ay kumain na? Sana po kumain na kayo at nag-almusal at nagtanghalian, kasi iba-iba po oras natin, lalo na doon sa ibang bansa. Ako po ay nag-almusal na. Inalmusal ko po ay ang lagi kong kinakain ay oatmeal. Maganda po sa katawan. At saka po yun nga po, very healthy. Nilagyan ko po ng saging tsaka strawberry. Kasi may mura pong strawberry dito, kahit na talaga napakamahal na strawberry dito. Ayan. Ito po ang I-Plaza. Linggo po ngayon sigurado, kaya maraming taong lalabas. Pero ngayon po, sa ngayon ay mga maaga pa at natutulog pa sila. Nakikita nyo po na merong karatula dito na bawal magtapon o magkalat o magtapon ng kahit na titis na sigarilyo. Mahigpit pang pinapatupad yan dito. Napakalamig po ngayon. Talagang umuusok ang mga bibig sa sobrang lamig. Pag ganito pong oras talagang ngayon pa lang nagsisibangon ng mga tao, dahil ang bukas po ng, para din sa atin, ang bukas ng mga mall o mga pamilihan alas 10 ng umaga. Pero po marami po nagbubukas ng maaga rin. Depende po sa kanilang tinitinda. Yan po ang I-Plaza dito po. Okay, pag-usapan po natin ngayon kung paano magtrabaho o kung paano kami magtrabaho noon nasa show band o banda noong mga panahon na nagtatrabaho pa ako. Hindi ko po alam kasi bihira na po ng mga banda ngayon, kasi kalimutan po, nagtitipid sila at ang ginagawa po nila ay ang sequencer ang kinukuha nila at tapos kukuha sila ng mga singer. Yan po ang ginagawa ng mga promoter ngayon at saka mga club owner para po makatipid. At saka po minsan kasi umiiwas sila doon sa mga ingay, kasi pag banda talaga, pag full band may ingay po, kaya medyo hindi po naayon sa
oras at lugar na kanilang pinagpe-performan kasi may sobra po maingay at pupuntahan ko po ng mga pulis lalo na pag may nagreklamo ng kapitbahay na nakatira sa malapit sa inyo at naririnig ang ingay ng inyong tugtugan. Ayan po. Ngayon po ayon sa aking experience po, nung kami po ay nagbabanda pa, nung ako po ay nagbabanda pa, ay talagang pukpukan po ang show, lalo na po pag show band ka. Marami po kaming sets, umaabot po ng hanggang 10, depende po sa mga tao. Nung mga time po nung 80s at 90s, mid of 90s, tsaka 70s, talaga pong pukpukan ng labanan ng mga show. Pumapasok po kami ng 7 ng gabi. Pagkatapos po ay hindi naman po kayo pwedeng hindi magsiset. Kahit na po walang tao. Pero noong time po namin talagang napakaraming tao ng mga panahon na yun. Kasi iba na po panahon ngayon kaysa sa panahon noon. Kailangan po namin mag-set ng siyam. Kasi po kalimitan pa doon ay puro disco. Halimbawa po ako, napunta ako sa mga Soul Train at saka mga oldies Livehouse Diana. Ang tugtugan po dyan talaga ay patayan. Talaga pong tutugtog ka ng hanggang 10 beses. Ang isang set po ay umaabot ng 45 minutes. Pagkatapos po magre-rest kayo ng mga 30 minutes. Tapos po set na uli kayo. Talagang wala po kayong kawala at talagang pawisan ka at ang costume mo ay kailangan doble ang dala para meron kang pamalit kahit na po winter. Kasi pagka sumasayaw ka na po't kumakanta, medyo talagang papawisan ka na rin kasi bukas naman yung heater. Talagang tagaktak ang pawis mo. Kaya yan po yung mga bagay na patakaran sa aming pinagtatrabaho na as a show band. Ngayon po sa mga benepisyo naman po, marami naman po kami nakukuha. Meron po kaming drink back, food back. Ang mga drink back po namin noon ay piso o yung 100 yen. At ang food back po namin ay depende po sa klase ng o-orderin yung pagkain. Pero po syempre, ang minimum po nun ay na order o yung presyo ng mga pagkain, kagaya ng mga pizza, ay kailangan makakakuha kayo ng 100 yen na back. Yan po yung sitwasyon namin noon. Kailangan po meron kang shime o kailangan ka may table request, kailangan ka rin po may dohan o kailangan mo pumasok ng kasama mo na yung parokyano. Marami po at pagkatapos po ng mahabang showtime, meron po kaming tinatawag na arabite o pinaka sideline. Yun po ay yung coffee shop ng amo ko. Pupunta po kami doon, matatapos po kami ng alas 4, maglilinis po kami ng alas 5 at pupunta po kami ng coffee shop ng pagkatapos ng aming trabaho. So aabutin po kami, magdadala po kami ng customer doon, meron po kaming back doon. Meron po kami 1,000 yen. O almost, sa pera po natin ay 360 pesos kung hindi ako nagkakamali.
Yan po yung mga kailangan mong kumita dahil pag naipon po yun, malaki po yun. Hindi nyo po namamalayan na talagang marami na kayong ipon o marami na kayong kukubrahin pagdating ng 10 days. Kasi every 10 days po binibigay sa amin ng food allowance na 5,000 yen o kalahating lapad. Pagkatapos po ibibigay na rin po sa amin yung drink back for 10 days. Ako po ang pinakamahinang uminom. Kasi first timer po ako noon that time. Ako po ay kumikita ng 2 lapad sa 10 days at yung mga kasama ko po na malalakas uminom, malakas pang uminom sa akin at malakas pang uminom sa table ko, sa customer kong dala, ay umaabot po ng 5 hanggang pinakamahina po ang 3 lapad sa loob ng 10 days. So ganyan po katindi yung labanan at ganyan po katindi yung mga kapal na mukha ng mga kasama ko. Nakikiinom lang sa table ko, sila pa yung mas marami na iinom kaysa sa akin. Yan po yung sitwasyon. Masaya po yung mga time na yon, lalo na nung pag nagpe-perform ka, kailangan mo po talaga na kasi marami ka pong request na kada request po meron kang 500 yen, kaya kailangan mo pong umupo at magkampay o mag aisatsu o makapagkilala sa taong nag-request sa'yo. Kailangan mo magpasalamat. Kaya yun po yung mga dapat na naming gawin pag meron po kami request sa table. Kailangan po na maayos ang pakikipag-usap nyo. Kailangan po na straight body kayo pag nakaupo at hindi po pwede yung mga maninigarilyo ka, bawal po. Bawal din pong kumain ng chewing gum. Marami pong bawal. Masaya pong balik-balikan yung mga panahon noon dahil talagang lubos na lubos po yung pera, lalo na po nung napunta ako sa Wakanay o yung Wakanay City na malapit po sa Russia, na ang mga customer po pag Russian o Ukrainian ay wala pong customer na Hapon, kasi hindi po sila nagsasabay, ayaw po nila. Pag puro Hapon po, ayaw pong pumasok ng mga Russian. Mahirap po yung trabahong ganun dahil pag na malimit po ang takaw away, pero po umuulan po ng pera. Minsan hindi po ako nagbibiro dahil sa isang banda pag nag-request po sila ng kanta, umaabot ng 5 lapad o pinakamahina na po ang 1 lapad para lang po doon sa mga crew. Pero pag yung mga kapitan po, talagang galante po sila sa pagbibigay ng TIP o tip. Talaga pong pag ang mga kapitan po ay pag nagbigay ng tip at nakita ng ibang kapitan ay magseselos at pabor po sa amin dahil magbibigay din po sila ng tip pataasan. Ganyan po sila kagalante. At saka talagang pag na-inlove sila sa aming singer na babae, talaga pong inaabutan pag pupunta po sila o wala silang trabaho, talaga inaabutan nila ng automatic, walang sex, walang kiss. Aabutan nila sa 2 mata ko, kitang-kita ko, inaabutan nila ng 20 lapad ang mga babaeng singer namin. Kami naman po ay aabutan ng, kaya ganyan po kagalante ang mga Russian. Galante rin naman po mga Hapon, kaya lang talaga ang mga Russian po at saka mga Ukrainian talagang isang bagsakan, talagang bigay todo, inumin, malulunod ka, kaya lang malulunod ka sa alak. Pero may back po kami doon. Pero kagaya po ng sinasabi ko, talagang mabigay po sila lalo sa mga pagkain. Kasi ang trabaho po nila ay nanghuhuli po sila ng mga king crab. Magkano po isang king crab? Magkano po yung presyo noon? Yan po yung mga masarap balikan ng mga panahon noon na talagang umuulan po ng pera, o kahit na maghirap ka sa showtime, kagaya po ng mga Russia na mahilig sa mga rock at
tsaka Slow Rock. Talagang pag kumanta ka po ng Hotel California paulit-ulit, talaga po nakakapaos. Kaya po ng mga panahon noon, talagang naipagawa ko po yung aming bahay. Talagang sabi ko, swerte ako sa mga booking ko. Actually, nire-request po ako ng Mama Sang doon, kaya lang nag-away po sila ng employer, promoter ko, dahil ang gusto po, na-i-book na pala po ako sa ibang club. Kaya nagsisisi po yung ako na wala akong magawa, dahil gusto ko mong bumalik doon dahil talagang umuulan ng pera. Wala po akong magagawa dahil na-i-book na ako sa iba, o na-i-book na ako sa ibang club na papasukan ko sa susunod kong biyahe. Nag-away din po sila nung mama nagre-request sa akin, dahil nakapag-usap na sila. Alam niyo naman, pera pa din po ang usapan. Ganyan po ang hindi lang po ako, marami po pong mga ibang Pilipino. Ang sinasabi ko lang po yung mga experiences ko na talagang kakaiba. Ganon din po naman sa ibang banda na nagtatrabaho dito sa Japan, na talagang ganon din ang nangyayari, lalo na yung mga nagtatrabaho sa malalaking city kagaya ng Tokyo, ng Kyoto, Osaka. Talaga pong ganon din ang mga nakukuha nila, o mga naiipon nilang pera sa dami ng mga pagkakakitaan dito. So mga kaibigan, don't forget to like, to share, and subscribe. Sana po may nag-enjoy kayo sa ating kwentuhan, at may naibahagi ako sa inyo tungkol sa trabaho namin noon dito. Yan po ang pagiging isang banda, o pagiging isang miyembro ng isang band dito sa Japan. Ganyan po kahirap, pero ganyan din po kadali kumita ng pera. Pero sa mga panahon po ngayon, hindi na po maganda talaga ang sitwasyon, dahil wala na po halos kumukuha ng band. Talagang sequencer po ang kinukuha nila para po makatipid, dahil ilang miyembro lang po yun. Tapos yung mga instrumento na gagamitin hindi na nila kailangan, mga amplifier na kailangan hindi na nila kailangan bilhin, dahil isang set na lang, o yung keyboard na lang ng paanda rin para makatugtog ng isang sequencer, o isang sequencerista na merong sasalpakan na mga dalawa hanggang 3 singer. So hanggang sa muli po mga kaibigan, narito po ako at pauwi na. Maraming salamat po. Don't forget to like, to share, and subscribe sa aking channel. Isang maliit na YouTuber lang po tayo, pero someday siguro lalaki po din tayo, at marami akong magiging kaibigan. Kaya sana po punanin kayo ng grasya, at sana maging maayos ang inyong kalusugan. Patingin-tingin po ako at baka ako masagasaan. Mag-iingat po kayong lahat, at ingatan nyo ang inyong kalusugan at ang inyong pamilya. Sana paggabayan kayo ng Diyos sa mga kayo pumunta, at maging ligtas araw-araw. Hanggang sa muli po natin pagkikita. Paalam. Bye bye. Bye po. God bless you all.